So, balik na naman tayo dito sa bato na to mga bok. Yan. Yung may V, ano, parang V, ano. Tapos dito C. So, ito, dalawang spot ang dala ng marka na to. So, itong isa, pagkatapos natin dito. My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. Ito naman, yan kung mapapansin natin, may mga hole. Ayan, kadaming hole ano. So ito, all in all, 6 yan mga bok. Isa naman yung hukayin, hiniwalay. So dito sila kumuha ng arrangement ng mga deposito. So may isa dito sa kaliwa, may dalawa sa taas, so 3 naman dun sa baba. May hole kasi dito mga bok, hidden. Yan, may isang hole. So pag dito nakatayo sa harapan, tago yung isang hole ano. Bali ang nakikita dito ay 1, 2, 3, 4, 5. So may 6 na deposito, hidden yung isa. Bakit hidden yung isa? Kasi itong marka na to naka-inside yan. Yan yung naka-C. Yung mga hole niya nasa loob. So ibig sabihin yan inside rock. Hiniwalay yung isa, tinago. Okay kasi yan. Kaya ang visible ito lang 5. Ibig sabihin yan inside rock. Okay ang isa. So ito yung isang indicator dito mga bok. Yan. Yung hole na pababa na bilog na bilog. Oh. Yan. Ang indicator dito sa bato na to na itong pinagmarkahan nila may deposito. Ito mga bok, oh. Isa. Talagang kasyang-kasya yung daliri ano. Yan yung itsura ng bato. So ibig sabihin may isang deposito dito. So may 4 pa tayong hanapin mga bok kasi may 5 deposito dito naka-inside. Yung isa naman hukay. So hindi na natin pakialaman yan. Yung hukay kasi inside rock ang topic natin ngayon. So dito nandito yung, so sa marka na yan mga bok, yan letter D ano, naka-emboss ito. So yun, nakasaad na ang target natin nasa likod. Kasi itong code na to kay Tsukuyomi yan. Na dito niya pinatay yung isang deity sa likod ng bato. Kaya yung marka na yan, ang target natin nasa likod. Ayan. Naka letter C. Ito, tapos may hole. Tinarhan na ng langgam. Tapos, ang target natin, nandito sa kaliwa, break these markings, break this marker, break this rock. So, parehas lang yan. So, mula dito, ang target natin nasa kaliwa. Yan o. Connected sila ano. So, nakasaad naman dito, may target tayo isa na nasa likod. May deposito. May hole. Sa likod ang deposito. So mula dito sa pinagmarkahan na yan, ito yung front ng bato. So ito yung side, yung sa kabila niya ng likod. Yan, ito yung side ng bato na may katabi ding isang bato. So pansinin nyo mga bok, nakatungo ano. Parang pointer pa naman yan eh. Oh. Yan, talagang nakatungo sa baba. So wala yan mga bok. Hindi yan dyan. So ibang ano yan, ibang, ang pointer niyan hindi doon sa baba, doon yan papunta. Doon sa kabilang bato. So yon, ito na yung likod. Kasi ito yung front, side, back. So nakasaad dito ang target natin nasa likod kasi ito yung code ni Tsukuyomi. So yon, nakasaad naman dito sa marka na to. Tignan nyo mga bok. Parang letter K ano. Ayan. So target natin dito
nasa gitna. Above, yan. Kasi naka-V ito, above tapos ground. So above ground ang target natin. Ibig sabihin na nasa ano lang ito. Nasa bato na to. Ilalim. Kasi itong linya na to, ayan, may hole dito sa pinakadulo. At dito, sa taas niya lang. Sa taas ng marka na yan, yung marka na naman na to. Talagang may hole ito mga bok. Yan, isang hole. Maliit. So, bantayan nyo tong itsura na to. Dahil naturo ko naman to sa inyo. Hair sign na may dot sa gitna. Ang deposit nasa loob ng hair sign. Kaya deposit inside here. Bantayan natin to mga bok. Itong hair sign na to. Dahil, ayan, kung titignan natin dito, ulo ng ahas. So, ano ba ang dalang puwiso ng ahas? Liquid yan mga bok. Bantayan natin to mga bok. Nandito yung deposit. Under, snake. So, poison. Walang dalang gas yung snake na yan. Kung hindi man lubog sa tubig yan, so contaminated na yan mga bok bago nila nilagay. Kahit empty man yung chamber na pinaglagyan ng deposito na yan, so ibig sabihin contaminated pa rin dahil sa ahas na yan. Ginawang ahas, ito yung mata niya. Oh. Yan. Yan yung mata ng ahas ano. So ang deposito natin nandito sa kaliwa, nasa baba. So nakasad yan inside here. Poison yan. So itong ano na to, kappa method na naman ito mga bok. No, lagi nating tandaan, puwit yan. So aakyat yan dito, magtutuloy-tuloy yan dito sa taas. Hindi yan doon bababa. Ngayon, pagdating natin dito sa taas, mag-stop tayo kasi dito pababa na. So dito sa taas, ito naman. May dalawang linya pa pala to dito mga bok. So ayan, ito papaakyat ano. So ito naman, dito na mag-umpisa yung pababa. So ibig sabihin, titigil tayo dito sa part na to. Dahil ito yung paakyat. Ito yung tuktok pala. So dito naman sa tuktok, kung mapapansin natin, ayan o, yung linya. Tapos, pumakaliwa, tapos bumaba. Ito may hole na mababaw lang mga bok. Tapos ito, yung linya na yan, magtutuloy-tuloy yan dito sa baba. Yan. So, nandito ang target natin. So, akala ko nun ito si Kapat eh. Ayan, si Pagong. Nakasiksik na yung ulo. Katambal niya si Ahas. Tapos, kasabay niya si Ibon. Yan, yung ibon na yan. Ayan. Tapos yung pakpak ni ibon na yan, nakaspread na. Ayan, naka-spread yung wings ni ibon. So, ibig sabihin yan, may poison pa rin. So, hangin naman kasi ibon yung ginamit nila. Ayan mga bok. So, sa center ang poison. So, ibig sabihin, yung cover na ilagay nila dito, hinaluan ng poison. So, may powder itong bato na to. So sa gitna na, pag natanggal ng ano na to, doon na mag-uumpisa yung poison. Ito yung anuhin natin mga bok, dahil yung poison na yan, walang amoy yan. Huwag niyong katakutan yung poison na may amoy, dahil yan, pantakot lang yan. Magkakasakit kayo, gawa ng dahil sa tagal na ng panahon na nakabaon yan, na-contaminate na yung lupa, kaya sobrang sakit sa ilong, kaya magkakasakit tayo dahil hindi makayanan ng katawan natin na labanan yung amoy na yun ano. Pero itong pwesto na yan mga bok, ang katakutan nyo, dahil walang amoy yan. So lalo naman yang dala-dala ng pwesto na yan, walang amoy din yan. Yan ang katakutan nating poison, walang amoy. Huwag niyong katakutan yung mga may amoy. Dahil minsan yung mga may amoy masarap yan. So ito yung katakutan natin mga bok, yung mga pwesto na walang amoy yan, marka yan. Yung ibon, hangin, tubig. Si Pagong. So akala ko nito nung nakaraan si Kapat eh.
Ang target natin nandito sa likod ng bato pero sa baba kasi yan yung nakasaad. Lagi nating tandaan mga bok yung mga given na marka. Dahil yan, ipagkukunik-kunik natin yan para matunto natin kung saan ang tamang pinagkalagyan ng deposito. So nakasaad yan, nasa loob ano, nasa baba. Ayan, itong item na to. Pero nasa gitna. Nasa gitna siya pero sa taas ng ground kasi V ito, up, ground. So above, ground. Pero dito tayo bababa dahil nandito yung target natin. Dahil yon ang nakasaad ng marka na yan. Sa likod, naka-imbos yan mga bok. Na andito sa kaliwa, sa baba, sa bandang gitna, pero sa taas ng ground. Bantayan natin dahil nandito sinaad niya inside here, yung ginawang ulo ng ahas, tapos sa taas lang, andyan ang ibon. So, biruin nyo mga bok ano. Yan, ang kabuang bato dito sa likod. Sa likuran niya kasi ito yung side. So, naandyan yung hair sign, ulo ng ahas. Naandyan yung ibon, baba taas. So, hukay naman ito basag. Yan yung nakasaad niyan. Dahil inumbok itong ano na to. Yan, talagang inumbok itong part na to. Kaya basag ito. Pero nasa ilalim ng bato, nasa gitna. Pero hindi abot dito sa lupa. So nandito yan, nandun na naman to sa gitna ng bato. Dito lang dadaanin. So napakakapal niyan mga bokyo. Yung babasagin nating cover. So isang dangkal. So malamang higit pa to. Lagi nating tandaan may pwesto niyan. So paano ba ma-retrieve yan? Kailangan lang naman natin gas mask lang yan mga bok. Yun lang. So mahirap yan pagbomba dahil hindi yan kayang gas mask. So kailangan natin yan yung mga bomb expert niyan para ma-disarm yung mga bomba ano. So sa karamihan ng mga bomba ngayon mga bok, hindi na sasabog kung hindi mo pipilitin. Kahit mapukpok nyo man yan, hindi na basta-basta sasabog yan. Gawa ng kalawangin na sa sobrang tagal na ng panahon na nakabaon yan. Pero alalahan natin mga bok, yung mga bomba na yan active pa rin yan. So once na magkaroon ng spark yan, sayonara. So nandito yung isa nasa kaliwa ano, may dalawa sa taas, may isa naman dito. Ay may tatlo pala sa kanan. Itong plastada ng ano na to, dito sila kumuha. So nakasaad dito, dami mga bok. Ayan. So itong mga hole-hole na to. Ayan oh. So papunta tayo doon sa kanan. Yung ano na yan, marka na yan, ayan oh. So may quit na naman. So nandito na naman si Kappa mga bok. Ayan oh. Dalawang C na may hole. Yan, parang heart ano, na walang tulis. Yan, na may hole. So isa to sa indicator mga bok. Itong bato na to may laman dahil sa hole na yan. Pero may isa pang dalang deposito ito. Isang chamber pa. Na kung saan, yun naman ang tinuro nung painter na yan. Pero hindi yan sa baba. Dahil nakailan yan doon mga bok. Yung sa hukayin. Ang layo ano. So yan yung nakasaad yan dyan. So ito, babaybayin lang natin doon sa kanan. Sa taas tayo mga bok. Yan, kasi yung mga deposito dito nasa taas. Oh, itong C na to, taas at baba. Ay, ito pala taas. Ito sa baba kasi nasa bandang taas to. So, pwede namang magkabaliktad yan mga bok. Basta itong letter S na to, taas at baba lang yan. Dalawang entrance, dalawang chamber. Ang tinutukoy niyan kasi dalawang C yan pinagkabit. Kaya letter S ano. So, dalawang C. Naka C. Tapos may dot. So, papunta yan doon sa kabila. So, isisintro natin yan doon. So, nasa gitna. Nandito sa gitna mga bok ng bato. Kung susundan natin yan, pag ganyan. Tapos ito. So, hindi siya aabot sa taas lang ng lupa. So, baka dito. Ito yung lupa na sinasabi niya.
hindi aabot dito. So ibig sabihin nandito sa gitna na yan, ang bato na yan, yung deposito. So lagi nating bantayan mga bok yung pwesto na ginagamit nila dito. Dahil hawak ito ng Samurai Clan. Kaya may mga pwesto na nilagay dito dahil isa to sa mga imperial site. Sa patag na yan, naandyan lang yung watchtower. Pati si Satori, naandyan yung bato na yan nakatago. Doon pala, natakpan na lang dito ng mga damo. So pupunta tayo doon sa kanan. Tutuntunin natin yung dalawa dahil may isa na tayo dito. So baka pwede pa yung dalawa. So dito naman mga bok, ayan. So ilang ano lang. Nangangamoy-amoy oh. So naandun lang yung marker natin. So kasunod ng bato ito, basag na, ayan. At dito lang sa baba, ayan oh, yung itong bato na to, parang pointer ano, na nakaprint naman sa bato na yan. So susundan lang natin tong mga pointer na to mga bok. Hindi ako masyadong gumagamit ng compass, gawa ng pointer naman na yung sinusundan natin. So kailangan lang nating mahanap yung mga legit na marka na magtuturo sa atin kung saan nakatago yung mga nakaw nila na yaman, ano. Itong bato na to, ito yung tinuturo ng ano na yun, yung pointer na yun oh. So itong bato naman na yan, napakaliit lang. Parang kwadrado, nandito na naman eh oh. So sikapan na naman ito. Ayan, putol-putol, may ulo. So lagi nating tandaan mga bok, si Kappa walang pakialam yan sa mga elements. So mula dito ni Kappa, kukuha lang tayo ng 8 trigrams, i-check natin. So dito nakasa dito, ayan, talagang cutting sito mga bok, ayan, no? Yan, taas at baba. So ibig sabihin may dalawang deposito ito na naka-inside. Ayan mga bok, may letter C. Hole ito, tapos nilalim itong C na to. Ay, may hole pa pala dito, malalim din eh oh. Tapos may letter C. Malalim din itong pagkakuhit ng C na to. Tapos may hole. Inside na naman, inside rack ano. So nakataas dito, taas at baba. So dito, yan, sikapan na yan, papunta doon. So yung bato na yan, divided. Dito may maliit tayong kapa, napakaliit lang nito. Yan naman si Kappa, napakalaki. Parang pagong kung titignan ano. So nandyan yung ulo niya, nakatungo. Bakit kaya nakatungo yan? So ito yung isang palatandaan na si Kappa ito mga bok. Yan, kung mapapansin nyo, yung bato na yan hindi buo, putol. Ayan o, pinutol yan doon. Pinutol din dito. So ito yung sumisimbolo ng ulo niya. Yung parte na yan. Yan, nakatungo ano. Dahil may nakatagpo yan tao. So yan yung marka niyan. Yan yung ulo na yan. Wala na yung ball kasi natapon na yung sabaw. Yan, nakaharap yan dito. Sa bato na to. Na kung saan itong bato naman na to, uy, nasira na. Naka-rectangle to dati, sinira na ng mga nakatira dito mga bak. Andito pa yung mga piraso ng ano. Yan, naka-wood dito. Tapos may filter tayo. Tapos kung aakyatin naman natin yan, susundan natin ang matatamaan ng filter na yan. Yung isang hole na yon. Yung hole na yan. So ito naman yung itsura ng bato. Kalintulad lang dito sa naunang video ko mga bok, yung malaking bato na may dalawang deposito din. Ayan o. Ganito din yung itsura. Pero ito maliit lang. So dito naman, ito pang isa. So ito mga bok, pansin nyo ba? Ayan, kung mapapansin natin to, parang hole ano. Yan, malalim to. Pati ito, malalim din to. Nasa loob na to. So, ibig sabihin yan, cover. Yang bilog na yan, itong mga bilog na to, sumisimbolo din ito ng metal. Lahat ng bilog, metal ang element niyan.
Lahat ng butas na nalalagyan ng tubig, metal din ang element niyan. Katulad nito. Nalalagyan to ng tubig. So, ito naman, itong marka na to, ayan, yung linya na yan. Pansin nyo na ba mga buksan na makita lang ito. Ito yung parang bibig, ito yung parang mata. Dahil, nandito ang code ni Amaterasu. So, ito naman, parang, yan, nakapapasok din yan, parang butas. Ito, ginawa namang dalawang C. Yan. So, ibig sabihin yan, may dalawa tayong target na bato. Itong dalawang C na pinagtagpo lang ito tapos may hole. So ito naman, yung bilog na may dot, ibig sabihin yan, code ni Amaterasu, yung mirror. Kaya kung mapapansin natin, ayan, may dalawang mata, may bibig. So nandito, ayan na. Ay, taas, baba. So layang letter is na yan mga bok, taas at baba yan. May deposito tayo dito. Oh. Isa pa. Dalawa. So yun. Nandito ang mirror. Ibig sabihin mukha ni Amaterasu yan. Kaya yan, si Kappa nagbow dahil nakatagpo niya dito si Amaterasu. So nakatayo dito sa wood si Amaterasu. Tapos nagbabaw. Sa code ni Amaterasu, kung saan siya nakatayo, doon maghukay. Ang ano lang kasi ngayon, nandito yung salamin. Kaya nagbabaw si Amaterasu, kaya nandyan yung mukha niya. So ito naman mga bok, kung hindi ka sanay sa mga code na to, talagang mapapa-smith ka ano. Dahil talagang bagong kaalaman ito. So ito yung wood, yan yung mukha ni Amaterasu, yan yung salamin. Yung bilog na may dot sa gitna. Code ni Amaterasu yan. Ito kakaiba. Dahil nakatayo si Amaterasu sa wood, tapos nagbow. So yan yung target natin. Kaya gumanti din ng pagbow si Kappa bilang respeto. So ganun kabait si Kappa. Pero sira ulo yan. Dahil nangangain ng tao yan. So ito yung ano natin mga buka, ano. Yung printer natin. Na tinutukoy naman itong isang hole. Kasi nga babae ito. So may hole na naman dito, dalawa. Ayan. So parang nasa loob ng ano, halos parang nasa loob to ng isang hole. Pero hindi masyadong halata. Pero ito lang yung halata mga bok, dalawang hole. So ibig sabihin may dalawang deposito. Talagang napakaraming hole pa dito, yo. Taas at baba. Sa taas, sa baba. Taas at baba, kaliwa at kanan. Mula dito sa pinagmarkahan. So titignan lang natin yung terrain dahil dalawang target natin dito. Gaya ng sinasabi nito, divided. So dalawa din. So ito pang ano dito mga bok. Yan. Itong printer na to. Maliban sa printer na to mga bok, may isa pa dito, ayan oh. Yan, printer din yan. So yun, itong printer naman na to, kung mapapansin nyo mga bok, ayan, may stopper dito. Mag-isip kayo ng bastos mga bok dahil doon naman tayo din pupunta. Babae ito mga bok, so ito female organ ito. Nakabaliktad, so nasa harapan tayo ano. Pero yung butas ng ano nito, yung butas ng puwet nandun mga bok. Yung hole na yon. Yan, yung hole na yan. So ito yung female organ, ayan. Kung titignan natin to, mula dito, paakyat yan. Dahil may stopper dito, ibig sabihin hindi ito bababa. Lagi nating tandaan mga bok, nakabaliktad itong babae, yung ulo niya nandun yan sa ilalim. Pero nakaharap tayo dito sa harapan niya. Kasi nandito yung female organ, nandun naman yung butas ng puwet. So ganito kabastos ang code ni Kappa mga baka na. Yan. Susundan natin to. Ang matatamaan din yan yung isang butas na yon. Yan, di ba magkatabi yan? Yung hole na yan dalawa pero nandito yung tinuturo niya.
At ito namang isang printer na to, ayan kung mapapansin nyo to mga bok, makapal na naman ito, papanipis. Ibig sabihin, nandito yung puwitan. So, female organ na naman ito mga bok na ginawang printer ano. Ito yung puwit, dahil magkarugtong naman yung female organ na yan, pero yung butas ng puwit nandun. Sa kung saan man ito nakaturo. So, walang ibang tatamaan din mga bok. Yung isang hole na yon. So, tatlong printer mga bok ano. Ayan o, nasa center. Kasi ang ginamit nila, ang rough element. Yan. Mouth din yan mga bok ha. Itong code na to, itong kanji na to sa Kojiki ito mga bok. Itong rectangle na yan. Pero ang gumagamit nitong ano na to, ang earth element. Kung gagamitin naman natin to sa elemental code. Dahil nakapahiga na rectangle na may hole talaga sa gitna ano. So ibig sabihin yan, may deposito tayo na malapit lang dito sa marka na to. Sa gitna, ang target natin ayan o, dahil may hole sa gitna. So earth element ang gumagamit niyan. So dahil dito sa marka na to, gagamit lang tayo ng center. So saan yung center na tinutukoy nito? Yan, yung printer na yan. Yan ang susundan natin. Hindi na natin kailangan gumamit ng compass mga bok dahil inside track tayo. So dito hindi basta mga inside track, hindi ako masyadong gumagamit nito. Sinusundan ko lang yung mga printer mga bok. May printer pa dito isa. So babae ito mga bok. Nandito pa. Ayan, talagang printer yan na nakaturo naman papunta doon sa hole na yan. Ano? So ganito ang ginamit nilang mga bok. Sa taas at sa baba. Kasi yan, tinapyas. Mukhang tao. So itong ano na to, susundan naman natin. Yan, ang tatamaan naman yung isang bato na yan. So puntahan lang natin yan. Tandaan natin mga bok, dalawa ang target natin ano. May dalawang cover, maliit at malaki. So metal din yan, maliit at malaki. Dalawa ang target din natin, ayan, puro metal. So kagaya din yan, metal pa rin ang target natin. Dahil metal ito, yung bilog na yan, na may dot sa gitna, metal yan. Code ng metal pero ginamit yan sa code ni Amaterasu, yung mirror. Dito nakatayo si Amaterasu sa wood, nagbow, kaya may mukhang tao dyan. Kaya gumanti din ng pagbow si Kappa. Gumanti ng paggalang si Kappa dahil magalang talaga yan. Kung igagalang mo yan. Pero si Raulo yan. Dahil nangangain ng tao yan. So puntahan natin yung isa mga bok. Ayan. So yun, may nahanap na tayong dalawa. Ito yung pangatlo. So kung nandito yung pangatlo, ibig sabihin may dalawa pa tayong hahanapin kasi 5 yung deposito. Yan, yun yung itsura ng bato. Yung titignan natin dito sa malayo. Yan. So may napapansin na ba kayong kakaiba dito mga bok? Lagi nating asahan mga bok na pagsikapa ang ginamit nila, bastusan talaga yan. Talagang bastos ang code. So asahan nyo na. Magiging bastos ang ano nito, ang mga marka. Dito naman sa taas. So ito yung itsura niyan sa taas. Pansin nyo ba mga bok? May ulo na naman ano. So ito siguro yung buntot niya.
Nandun lang yung kapa na malaki. Nandyan si Amaterasu. Ang code ni Amaterasu pala. Yan yung target natin. Na yung bibig na dito naman nakaturo, nakaprint. So dito, wala namang kaya na hinala dito mga bok. Maliban dito sa marka na to. So may isang hole dito, papasok. Pero hindi bilog. Yan, hindi siya bilog na bilog. Papasok lang. At dito, ayan, may mga hole yan mga bok. Isa, dalawa, tatlo, apat. So may 5 hole na nakahilera mga bok. Ayan o. 5 hole na nagkakahilera. So may deposit tayong isa. Ayan. Sa taas. Sa taas. Tapos yan. Pansin nyo ba mga bok? Meron na naman dito. Ang tinutukoy ng marka na to, bato. So nasa loob na naman mga bok. Yan, may isang hole ano. So big rock yan mga bok. Na deposit natin nasa loob. So yun, center. Ito naman, big rock na may deposit inside. So ito, ayan mga bok. So dito na naman natin ipasok ang mga kalokohan ng mga Hapon mga bok. So ito, bastusan ito mga bok, literal. Pansin nyo ba mga bok? Madamo? Yan yung noo pero walang mata. So nandito yung bibig pero walang ilong. Parang bugtong yun ah. So ganito ang code ni Kappa mga bok ano. Basta ito na yung female organ nito, nakaharap tayo. Nakatihaya siya mga bok. Yun, pansinin yan, yan yung hita. Ito yung hita, so yan yung damo. Isa pang palatandaan na babae ito. So yan, at yun, sa kabila. No? May dalawang magkatabing bundok mga bok. Ano? Yan. Nandito yung madamo. Pag tumayo tayo ng konti, makikita natin yung dalawang magkatabing bundok. Hindi ito ang target natin mga bok. Dahil nakatihaya ito, so ibig sabihin, ang dokot nito papunta doon. Kasi wala ditong hole. Dapat mahanap natin yung hole na yon. Ganito kabastos ang code ni Kappa mga bok ano. Yan yung dalawang hita. So sa pagitan ng dalawang hita, yung madamo. Aangat lang tayo ng konti, yung dalawang magkatabing bundok, no? Malusog na bundok. At ito naman mga bok, yung marka na yan. So may nakasad na dito, center. Yung naka-V na yan. So ito naman, ang sinasad nito, ang center. Then, na tinutukoy ng center na yan. So nakakalito mga bok ano. So, ang center na tinutukoy nito, yan, susundan natin yan mga bok. Kung saan papunta. Talagang may linya ano. Ayan o. Pero sa actual day, itong mga bok, hindi yan nakikita. Yung linya na yan. Talagang wala yung linya. Hindi yan visible mga bok ano. Oh, wala kang makitang linya. Kahit dito sa actual mga bok. Talagang hindi yan makikita yung linya na yan. Dito lang, pag sinilip natin. Na kung saan, ang nakaturo naman, yan yung gitna ng bato. Ang tinutukoy nito, ang gitna ng bato na yan, na andyan. Na kung saan, yan naman ang tinutukoy, gitna. So ito, ang tinutukoy niya, ang gitnang bato. Yan. Itong ano na to. So gitnang bato. Ibig sabihin yan, ang pinakagitna ng bato, yan. Yung may katid yata yan mga bok. So yan yung gitna. Lagi natin itong tandaan mga bok. So mula dito,
ang dukot natin papunta doon. Kaya mula dito tatagos tayo doon sa kabilang bato. Dahil kailangan nating mahanap yung hole. So, yun. Babae mga bok. So, itong marka na to, ganito siya kung titignan dito sa mga bok, sa malayo. So, ito naman yung marka na to, ang kumakatawan sa heart na baliktad. So, ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin yan, mga jewelries o kaya mga coins. So, yun lang yun. Dahil ang tinutukoy nito, yung metal. Yen metal pala, sorry. Yen metal na mga produkto na galing sa yang metal, mga barita. Yun, yung metal, yen metal, mga produkto na yun, mga alahas, mga jewelry, so yun. At dito, asa na ba yun? Na may pointer to dito. Ay, ito pala mga bok. Ito, naka-V. Yeah. Talagang cutted ito. Tapos, ito lumagpas. Itong linya na to. So, ibig sabihin nito, pointing arrow ito. Hindi ito reverse arrow. Wala tong linya na lumagpas. So, ang susundan natin dito. Dahil watcher yan mga bok. Mata ba na may tinitignan dito. So, watcher yan. So, ito dahil may lumagpas na isang linya dito. So, ibig sabihin yan, pointing arrow yan. Arrowhead pala. Kung susundan natin yan, ayan, mula dito, papunta doon. So, tatama naman dyan sa isang na yan. Dito sa pinagmarkahan dito, malalim talaga to. Yang na yan. So, ayan yung arrow natin. Kung susundan natin yan, dito yan tatama, So, ito, meron pa rin dito mga bok. Talagang may arrow pa ito. Hindi na masyado kasing nakikita sa ngayon. So, may isa pang arrowhead dito, Yan. Isang arrow pala, hindi arrowhead. Tapos ito yung buntot ng arrow. Tapos ito, ginawang intersign, Tapos ito arrow. Yan, pointing arrow. Intersign. Yan. May isang palikpik yung dito sa kaliwa, yung arrowhead niya. Nandito yung buntot. So, nandito lang yung target natin, ito. May pointer na yan, ayan, Yung buntot ng pointer. So, ibig sabihin may isa lang deposito lang ito. So, nandun yung pointer, magtutuloy-tuloy yan dito. So, itong naman mga bok, yan, papasok. Pero hindi yan palabas dahil may stopper dito. Ibig sabihin, yung hole na yan, nag-indicate yan na may laman itong deposito. Kasi may stopper dito, ayan, malalim to dito. Papasok pa din pero malalim ito. Yung na yan. Ito naman mga bok. Nagsasaad ng female organ ito. Pansin nyo ba? So, ito na yon ang target natin. So, female organ na naman ito mga bok. So, ito yung mga indicator ng inside track. Yung mga hole na yan na may tumagos na linya. Kahit isang hole lang mga bok na tumagos yung linya sa gitna. Ito yung indicator niyan na may deposito itong bato na to. At mismong itong marka na to ang target natin. Dahil ang deposito mula dito nasa kaliwa So nakasaad doon. Gitna, ayan, nakasaad niyan nasa gitna. Tapos nakasaad ng isang marka na to. Yan, yung nakasaad ng marka na yan na ang gitna ng bato nandito. So nakasaad dito nasa kaliwa. So mula dito, yan, mula dito sa gitna, ang target natin nasa kaliwa. Nandito mga bok. Ito yon. May pointer na tayo. Ito isa. Ito yung pangalawa. Uy, nabasag na. So, ito, nawala na mga bok. Dalawa ito, magkatabi. Dalawang ganitong piraso.
So ibig sabihin door. At ito naman papasok na hole. Yan, paloob. Tapos ito, ayan, inside. May dalawang hole ano. Inside pa rin yan. Katulad lang ito sa code naka, na ganyan. So parehas lang ito, marka na to. Yung ipipinch natin. So nandito, papasok ang deposito natin. Dahil dito malalim ito yo. So kahit mapuno man ito ng tubig, bababa yan dito yung tubig ano. Pero maiipon pa rin, naiipunan siya ng tubig. So ibig sabihin yan, ang target natin metal. So nakasaad din doon, sa bato na yon metal ang target natin. Nandito ang code ng door. Nandito naman ang hole. Andito ang indicator ng inside. At ito pa mga bok, ang isa pang indicator. Yang hole na yan, talagang bilog na bilog ito. Indicator ito na itong bato na to may lamang deposito. So, sa kabuuan yan, yan naman, kung titignan natin. Hindi ko alam mga bok kung anong napipicture niyo dito, kung sheep o lion. So, hindi ko mapagtanto kung anong animals ito. So, mula dyan sa marka na to, papunta dito, sobrang lalim ng bangin na yan, tapos tubig. So, narinig nyo naman siguro yung lagaslas ng tubig, ano. Sapa yan. Pero ito lang yung isang bantayan natin mga bok. Yang uso na yan, nakapoint yan doon sa isang bato. Hindi kasi kita mga bok, ayan o. Yung bato na yan. Yung may code ni Amaterasu. So yun yung pinupoint niya dito, ayan o. Kita mga bok ano. So ganito kaloko ang mga Hapon. So instead na pupuntahan natin yung kung saan man nakaturo yung uso na yan, yun lang yung pupuntahan natin nasa likuran niya. So may naka-inside din. Ito rin yung nakasaad dito. Naka-inside. Kung saan man tatama yung uso niyan. Yan, bato yan. Yan yung tatamaan ng uso niya. So yun. Ito pa pala yung shell mga bokya. Yan, patunay. Talagang shell ano. So, paikot yan, ibig sabihin mula dito malalim yan. Kagaya din ito sa binasagan naming bato, sobrang lalim. So, mula dyan, doon sa shell na yon, papunta dito kung hindi ako nagkakamali, 5 to 6 feet. Mula doon. So, napakalayo ano. Yun yung mga markang shell na paikot-ikot. Ayan. Talagang, ay, nako, aabutan pa yata ako ng ulan mga bok. So yun, nakuha nyo na ba ang mga ibig sabihin nito mga bok? So ito nga pala ano na to, yung hole na yan, nakahilira na yan. Yung mga malilit na hole, distance yan mga bok. Ayan, nakahilira. Sa isang deposito natin. Na meron pa pala ditong ano mga bok yo. Ito yung code ng umbrella. So nasa umbrella mismo ang ano natin, target natin. So ito naman yung code ng umbrella. Ang target natin naka C, ay naka curve pala o kaya flat. So itong parte na to, ayan. Pansinin natin to mga bok. Talagang naka curve ano. Yan, no? Sinadya talaga nila yan dahil sa code ng umbrella. Pero ang target natin nandito. Nandyan lang yung naka-curve. Yan yung naka-curve natin. Nandito yung target natin. Na may 4 na hole. So sumubra. Dapat 3 lang ito mga bok. 6 pa pala ito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hole pala to. Hole na yan. Yan. Yung hole na yan na may linya sa gitna. So mga indicator ng inside. So ito din, indicator din yan ng inside. Ito naman, yan, inside din yan, naka, code naka yan. Kaparas lang yan sa code naka. Kasi lang yung daliri, ano, yan. So ito, mga indicator ng inside natin, yan, bilog na bilog. Talagang papasok yan mga bok. At ito naman, ang indicator natin na itong bato na to may laman.
Kasabay ng tinuturo ng uso na to na nandun naman sa kabilang bato. Kalayo mga bok ano, ang tinuro niya. So yan yung bato na may laman, nandito lang siya oh. Tapos nakaturo doon. Ganito kawa isang mga Hapon sa paglagay ng mga marka mga bok ano. Magaling sila magmanipula ng isip. Lalo na pag hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin ng mga marka. So lagi nating tandaan mga bok yung mga marka na gabuhok lang ano dahil doon madalas ako nagkulang yung decoding ko dahil sa mga code na gabuhok lang. Talagang bayoneta ang ginamit nila dito. So dito may mga hole pa pala to dito. Ayan oh. So may target nga tayo sa taas. May ano pa nga pala dito mga bok, maliit na ano. Ayan ang maliit na parang triangle yata to. Yan. Tapos ito kinatings na ito. So stopper ito. Dahil yung hole na yan, ayan mga bok, itong hole na to. At may isang maliit na hole, aakyat kasi yan. Yan. So nilagyan nila ng stopper. So pagdating naman dito bababa. Babalik na naman dito sa printer. So itong printer na to nagtuturo naman papunta doon. So yun. Ito. Yan, up. Tapos ang deposit natin nasa taas. So susundan natin yan, magtutuloy-tuloy yan doon. Tapos babangga dito sa wall. May ginawa silang wall. Yan, maliit lang na ano to mga bok ito. Tapos may isang maliit na bato dito sa gitna ng kanto. Tapos ito bababa. Pagbaba niya, itong printer naman papunta doon. So ganun kaloko yung mga Hapon ano. Ganito kawa isang mga Hapon. Pero sabi nga nila, matalino man ang matching na isahan pa din. So ganun lang mga bok. Sana may natutunan kayo ditong kalokohan dito mga bok sa episode natin ito. Napakahaba na naman ang oras ko. Ganito siya kung titignan dito sa malayo. Pero pag nilapitan natin mga bok, ayan, doon natin makikita yung kabastusan ng code ni Kappa. Talagang bastos ang code ni Kappa. So ito naman ang kumakatawan sa heart na baliktad. So ito, isang deposito lang ito mga bok. Pero kung ginawa nila tong heart, ibig sabihin yan, may dalawang deposito. Isang malalim, isang mababaw. So yung deposito naman na yun, mga jewelries at mga coins. So yun yung dala-dala ng baliktad na heart. So yung heart naman na nakatayo, mga barita yon ang dala nun. Dahil yung code ng yung metal yon. Ito yen metal. So ganito kabastos ang code ni Kappa. Nandyan talaga pinakamalaking Kappa na nilagay nila dito sa side na to. Talagang ganong kalaki. Oh. Na nagbabaw talaga ano. Nakayuko yung ulo. Nakatungo pababa. Dahil si Amaterasu nagbaw. Si Kappa naman gumanti ng pagbaw bilang paggalang. So kita nyo na mga bok. Buti pa si Kappa kahit demonyo magalang. Pagdating sa tao, pag magalang sa kanya. Pero itong mga taong may pinag-aralan, walang respeto at walang paggalang sa kapwa So buti pa yung mga walang pinag-aralan mga bok. May respeto pa sa kapwa. Pero tayong mga may pinag-aralan, wala tayong respeto. Hindi natin ginamit ang tinuro ng mga magulang natin ng magandang asal at lalo na yung itinuro ng school natin may values education pa yan pero hindi natin nagamit. Buti pa yung walang pinag-aralan. So yun, sana nakapulot kayo ng mga kalokohan dito sa episode natin ito mga bok. At muli, ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangang magaling ka. Ang mahalaga, may alam ka sa mga marka. Hanggang sa muli!